Umaga Pilipinas, narito ang latest kay Bagyong Ada o Tropical Storm Ada. Napanatili nito ang kanyang lakas at ngayon nga po may maximum sustained winds na 65 kilometers per hour near the center o malapit sa gitna ng bagyo, samantalang ang kanyang gustiness ay umaabot pa rin po sa 80 kilometers per hour. At sa ngayon, base sa ating latest data, huling nakita ang kanyang sentro sa layong 430 kilometers silangan ng Maasin City, Southern Leyte. At mabagal pa rin itong binabaybay, mabagal pa rin ang kanyang pagkilos at binabaybay nito ang karagatan sa silangang bahagi ho ng Kabisayaan. At ang kanyang direksyon ay north-northwestward. Based na rin po sa latest na track na ipinalabas po natin ngayong 5 a.m. bulletin. So makikita nga po natin na sa susunod na 2 hanggang sa 3 araw ay pahilagang kanluran ng kanyang track o pagkilos. So papalapit po ito sa landmass. We're still expecting na ito po ay lalapit sa landmass. At ang possible closest approach po nito sa Eastern Visayas is by Saturday o bukas po yan. And then possible closest approach naman niya sa eastern part ng Bicol ay sa Sunday naman. So sinasabi po natin close approach dahil ang ibig sabihin po niyan, posible na manatili sa karagatan ng kanyang sentro pero yung diametro niya ay mahahagip yung malaking bahagi ng Eastern Visayas at Bicol. Kasi kung makikita nga po natin, dito po sa mapa, ito po yung kanyang track at ito rin po yung diametro ng bagyo. So if we will project it alongside the track, ibig sabihin sa mga susunod na araw po ay mahahagip at apektado ang ilang bahagi ng Caraga Region, ang Eastern Visayas at ang malaking bahagi ng Bicol Region sa mga susunod na araw. So importante po na alam po natin at updated po tayo sa tropical cyclone wind signal na nakataas sa ating lugar. So it's also important to note na posible pa rin ho yung landfall scenario lalong-lalo na po kung pumihit pakanluran o westward shift yung itong track po ng bagyo. So mas maganda po maging updated or mag-monitor sa magiging updates ng Pag-asa. As long as nakapalobang yung lugar dito po sa tinatawag nating cone of uncertainty or cone of probability, ibig sabihin ay pwede pong dumaan mismo ang sentro ng bagyo dyan. Samantala, by Sunday afternoon onwards, ay nakikita naman po natin na magno-northeastward itong bagyo. Ibig sabihin, pipihit pa silangan naman ho, pa northeastward yung kanyang track dahil nakikita po natin posible na sumama po ito sa trough na nasa kanang bahagi ng bansa. Pero dahil eventually ay hindi naman din po ito, kumbaga bibitaw din po ito doon sa trough, so iikot o maglulup po itong bagyo. So far sa ngayon, yan po yung nakikita nating projection. Pero dahil malayo pa po ito, it's still beyond the 5-day forecast period. Ang ibig po sabihin yan ay may mga kinoconsider pa tayong uncertainties. So mataas pa yung uncertainty niya. So ang pinakamainam ay mag-monitor po sa magiging update ng Pag-asa. And rest assured that we will continuously give updates, lalong-lalo na po pag malapit na po ito sa ating landmass. So sa ngayon, signal number 1 pa rin na nakataas sa eastern portion ng Camarines Norte, sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, eastern portion ng mainland Masbate kasama na ang Ticao at Buris Islands, northern Samar, sa Samar, eastern Samar, Biliran, northern and central portions ng Leyte, eastern portion of southern Leyte, sa Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. So ito po yung mga lugar kung saan ay makakaranas po ng mga pagulan. Lalong-lalo na po sa araw na ito, mag-start po talaga yung mga malakas din na pagulan sa silangang bahagi ng Kabisayaan, Caraga Region, maging sa ilang bahagi pa po ng Kabikulan. So kasama dyan or kasama doon sa impact ay ang mga pagbugso po ng hangin na pwede pong umabot hanggang sa 61 kilometers per hour na lakas ng hangin. So mag-ingat po dahil delikado at paminsala po yung ganong klaseng hangin o lakas ng hangin. Samantala, ito naman yung mga lugar kung saan ay wala po tayong signal dito pero posible din makaranas ng strong to gale force winds dahil naman sa epekto ng amihan. Dahil aside from tropical storm Ada, meron din tayong umiiral na amihan sa northern at central Luzon. So sa hilagang bahagi ng ating bansa ay may amihan at nakakaranas pa rin ho ng mga pamisa-misang pagbugso ng hangin. Ang Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Eastern Isabela, sa Aurora, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Cuyo Island, Bicol Region, Visayas, Caraga Region at Davao Oriental.
Bukas naman ay pwede pa rin itong maranasan sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Northern at Eastern Mainland Cagayan, Eastern Isabela, Aurora, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Cuyo Island, Bicol Region, sa Visayas at sa Caraga Region. Samantalang sa Saturday or by Saturday sa Batanes, Babuyan Islands, Northern and Eastern Mainland Cagayan, sa Eastern Isabela, Ilocos Norte, Abra, Aurora, Calabarzon, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Bicol Region, Visayas at maging sa Caraga Region. As of 5 a.m. today, in effect pa rin ang ating weather advisory sa malaking bahagi ng ating bansa. So, possible ang 50 to 100 millimeters of rainfall po dito sa northern, dito sa Catanduanes, Sorsogon, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, maging sa Agusan del Sur. Habang possible din ng 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa northern at eastern Samar. So, especially dito sa northern and eastern Samar, ay malalakas na mga pag-ulan na talaga ang ating ina-expect sa araw na ito, dulot ni Tropical Storm Ada. And then, of course, sa Catanduanes din, sa Sorsogon, may 50 to 100 millimeters of rain na tayo for today. Sa Samar, Biliran, Leyte, and sa natitirang bahagi pa ng Eastern Visayas, maging dito sa Agusan del Norte at Surigao del Sur. So, mga localized flooding ay ina-expect po natin dahil lalong-lalo na po yung mga nasa low-lying areas o mabababang lugar at sa mga lugar kung saan ay malalapit po sa ilog. Kung kaya't iba yung pag-iingat at maging alerto po tayo sa mga posibilidad ho ng pagbaha. By tomorrow ay 100 to 200 millimeters of rainfall din sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, sa Northern Samar. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Samar, Eastern Samar, Biliran at maging dito po sa Leyte. Then by Sunday, possible pa rin ng 50 to 100 millimeters of rains sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, maging sa Catanduanes. So yan po ay epekto o direktang epekto ni Tropical Storm Ada. Sa ngayon wala naman po tayo o wala pa tayong gale warning sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, although pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dito po sa northern at eastern seaboard po ng bansa dahil nga po sa epekto yan ng amihan at maging yung presence po nitong bagyong si Ada dito sa silangang bahagi ng karagatan ho ng Kabisayaan at Mindanao. So yan mo ng latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be issued at 11 a.m. mamaya ho yan. So magantabay po tayo at mag-ingat po tayo. Keep safe everyone. Magandang umaga po.